Palang araw guys, meron tayong video guys, tingnan natin po. Tara, lang yung loyalty. Loyalty talaga tayo ngayon. Okay, so ayan, start. Subscribe natin YouTube channel na Cars with Lee. Kapagpalang araw guys, meron tayong client na Honda CR-V. Although busy tayo ng mga ilang araw, hindi natin nakakapag-upload ng video. Kita nyo naman, halos loaded talaga ako ngayong araw na to. Pero ayan, punong-puno talaga yan guys. Mabilis ang gawa lang ito guys. Ang problema nito is low power daw. Mahina yung hatak sa especially sa paahon. And then pagdating naman sa kanyang pag-park, pag-reverse, pag-first, second gear, talagang mahina yung abante ng kanyang sasakyan. So tulungan natin si sir sapagkat dinayo pa tayo nito. Medyo malayo yung pinanggalingan ni sir. Nakailang shop na rin siya pero same issue pa rin. So ginawa na nila lahat. Ewan ko lang kung anong ginawa nila, bakit hindi nila na-address yung concern. Pero mas maganda yun guys, at least makita natin yung basic tutorial nito na maituro ko sa inyo ay yung ano yung dapat natin gawin na simpleng paraan na hindi tayo malalakihan sa ating gasusin, especially sa mga nagdi-DIY, sorry. So ngayon ito na yung unit guys, makikita nyo naman, silipin na natin at upuan na natin. So tara, let's go para maisa natin problema. Yan yung unit guys, Honda CR-V. Yung loob niya napakaganda, iba yung ano niya, nandito na mas taas yung kanyang switch. So ang problema nito, walang hatak, low power, pero wala siyang check engine. So hindi ko lang siya na-scan kasi nga medyo busy guys dahil loaded talaga tayo. Daming unit na tinitira natin, may truck, may ang dami. So hindi ko na na-videohan yung pag-scan, pero wala siyang problema. So ang problema nito is mechanical, either tawag yan yung cable o yung kanyang shifting mechanism, yung kanyang inhibitor switch o yung kanyang level ng fluid. So malalaman natin mamaya pag mag-change oil tayo. So yung ano nito, yung wala tong crankcase, so hindi magtatanggal ng crankcase fan. So kumbaga yung level lang ng fluid. So change oil agad tayo para malalaman natin kung ano yung problema. Okay? So ang problema nito is yung paahon, hirap siya. Tapos nawawala pag nag-aircon, humihina yung hatak ng makina. So malalaman natin mamaya sa actual na change natin ng fluid. So ngayon medyo okay na siya. Nandito na siya sa shop, na nalaman ko na ngayon yung sistema. So samahan nyo ko guys, paano natin sistemahin yung unit at least makuha nyo yung basic pointers. Okay, so medyo nagmamadali ako ngayon guys, medyo busy talaga tayo guys. So tara, let's go, magsimula na tayo. Tirahin na natin ito guys. Wala na patagal-tagal pa, let's go. Okay, una natin gagawin, magtatanggal din ng battery kasi nandoon yung kanyang gauge, ayun o. Tapos magtatanggal tayo ng mechanism doon sa ilalim ng kanyang mechanism. Dililinisan natin yun guys. Okay, so tanggal tayo nito ngayon. Let's go. Balik ako pag natanggal ko na to. Tapos sa ilalim. So ang mangyayari, dahil medyo loaded tayo guys, ayan, marami nakaumang. So dudukutin na natin sa ilalim. Dudukot tayo sa ilalim. Gagapang lang tayo guys, wala tayong pit na magagamit. Okay, so tara, balik ako pag tinanggal ko na to. Tapos yung ilalim din tatanggalin ko. Okay, so ito na yung mechanism. So nasa ilalim yung crankcase nya dito. So dinakan ko na. Ito yung kanyang drain plug guys. So sa ilalim, ayun o, nakakanto. Ayan, so yan ang drain plug nya. So bubuksan mo yan para matapon yung lahat ng oil. Okay, so buksan ko muna guys, balik tayo pag nabuksan na natin. So hindi siya yung type na may crankcase. Ito built-in ito. So bubukas ka lang talaga dito. Ibig sabihin ito PMS ito guys, pini-PMS yan, binubuksan yan para tingnan yung buong mechanism. So ibig sabihin para siyang replaceable na siya. Yun ang ng Honda CR-V. Okay, akala ko nga to CVT type pero hindi naman pala. Okay, so yan ang sistema. So yan, sige, balik muna ako guys pagkatapos i-check na natin kung ano yung fluid nya. Okay na yan na guys, luwagan na natin. So makakamay muna siya. Makakamay muna. Okay, so tulo na yan guys. Pasahod na tayo. So pasahod natin, ready na. Okay, tagal yun, kulay na talaga, baho na, marami ng dumi. Okay, so pagkatapos yan guys, maglalagay na tayo ng ng ATF. Okay, so ganun na kasimple. Nandito na may bandang kanto yung kanyang yung kanyang drain plug. Tapos sa taas naman yung kanyang yung maglalagay ka ng fluid. Okay, so bad news. Bakit? Yung oil niya konti lang
Ayan lang, oh, almost 1 litro at kalahati. So kaya talaga maglo-low low shift siya. Tapos mahina yung hatak ng inya ng kanyang makina. Yung kanyang transmission walang hatak dahil yung fluid kunti lang. So yun ang problema guys. So at least nakuha natin yung punto kung bakit siya nag-low power. Although wala siyang check engine, wala naman siyang mga problema sa loob. Problema na talaga yung fluid. So hindi ma-detect kasi wala siyang pressure sensor na mag-detect na low level yung kanyang fluid level. Okay, so yun ang problema guys, nakuha na rin natin. Tumbok na rin natin yung problema. So maglalagay tayo ng fluid guys diretso pagkatapos niya mag-drain. Okay, so ngayon ito yung malaking problema guys, kasi nga dahil yung fluid ng Honda CR-V ng automatic transmission is almost nasa mga 3.5 liters to 4 liters po yan. O minsan nga maabot yan ng mga 4.1. Okay, lalo na pag totally empty siya, wala nang laman ng oil ang fluid yung kanyang torque converter. So ito yung naging main cause is yung kanyang fluid low level. Hindi ko alam kung paano nila ginawa sa kabilang shop yung pag-check up nito. So sa mga basic pointers na tinitip ko sa inyo, before kayo magalaw ng transmission magbaba, kailangan mag-change fluid muna kayo. Yun ang unang gagawin nyo guys para ma-address yung unang concern. Pagkatapos nyan, pag nag-change fluid na kayo, same issue pa rin. So mag-electrical na kayo dyan. So check nyo yung mga valve body, check nyo yung linya, check nyo yung sensor, and then after that, check nyo lahat, same issue pa rin. So mag-mechanical na kayo, punta na kayo sa mga transmission ng automatic ng cable, and then pag same issue pa rin, tapos ganun pa rin nangyari, ang gagawin nyo, check nyo na yung mismong shifting lever mechanism ng kanyang plastic, yung kanya mismong assembly. So yan na po yung huling birada dyan guys. After nan wala pa rin, ganun pa rin ibig sabihin sa loob na yan. So huwag nyo nang gagawin, baba nyo ng transmission. So wala nang magagawa dyan yung mechanic, especially kahit yung mga unit owner. So is kailangan is mag open the transmission na. So yun na yung last part na gagawin ng mekaniko. Okay, so yun yung mga basic pointers guys. At nalaman natin na ang problema nito ay nasa oil. Okay, so kulang yung oil, hindi niya kayang ibigay yung tapon ng kanyang pressure doon mismo sa mechanism ng sa kanyang valve body. So dahil nga 1.5 liters na yung nakuha natin na old oil, old fluid, so ibig sabihin hindi talaga sapat yung pressure, kaya maglo-low power talaga si sir, lalo na kung paahon medyo paangat yung kalsada. So wala talagang pressure na makukuha na maganda dahil nga kulang yung supply ng fluid. Okay, so ito yung nagiging main cause ng problema guys. So anong gawin natin ngayon? At least nakuha natin problema, so maglalagay na tayo ng fluid. So tara, let's go. Location, ayan ng kanyang drain plug. Okay, kita nyo, sorry, ayan o. So gawin natin, magkakabit na tayo, tapos magkakabit na natin ito ang kanyang drain bolt. Okay, tapos maglalagay na tayo ng kanyang fluid sa taas. Okay, so balik tayo guys pag nakabit ko na to. Okay, okay, so ayan guys ang problema, kunti lang yung low level ng oil nya. Okay, maglalagay na tayo ng fluid guys. Lagyan na tayo, so tara. Yun yung kanyang dipstick. So dyan tayo maglalagay, kukuha tayo ng mahabang funnel guys para dyan tayo maglalagay ng fluid. Okay, okay, so ayan na guys, lagyan tayo ng fluid. Yun, so tara, salin tayo. Ito na, pag set up na ako, hindi lang by step by step ang ating pag-video guys. Talaga makuha nyo ng basic pointers sa kung paano yung ating grind, dahil medyo busy talaga guys, talagang loaded talaga tayo ngayon. Okay, so maglalagay na ako ng fluid guys. Ayan na yung filler funnel dun sa dulo. So lalagyan tayo dito. Okay, so lagyan na tayo guys. Apat ang ilalagay natin dito. 3.5 kasi ito eh, pero magdidepende pa rin tayo sa gauge. Yan, Dextron yung binili ni sir. Si sir ang bumili nito. Sabi ko kasi yung Honda na brand, pero ito yung binili niya, wala tayong magawa niyan. Ang may-ari ang masunod eh. Although lahat sinabi na natin may-ari, ito yung pinaka the best, pero ito yung binili niya. So iubusin ko muna ito. Pag naubos na, balik tayo guys pag naubos na. Okay, so last na to, pang-apat na to, pero ano lagyan natin, 3/4 lang muna. Tapos check natin yung level ng fluid guys. Okay, tama na yan. So check natin yung fluid. Tanggalin ko muna to. Okay, tapos yung lipstick, sampak natin yung lipstick.
Uy, wala na akong ilaw. Lobat na siya. So check natin level. Okay. So pwede na to. So 3.5 lang siya. Okay. So okay na siya guys. Balik ko na yung battery tapos i-check natin, panda natin yung makina, tapos tingnan natin kung ano mangyayari. Okay. So ayan yung almost 3.7 liters guys ang ginamit natin na fluid. Okay, so ayan, ibabalik na natin yung battery. 4 liters talaga yung sakto niya para okay talaga yung tigra. Yun, wait lang okay, so ayan na, higpit na, okay na siya. So check na natin, nandun na yung mechanism. So gawin natin guys, magpanda. Okay, so ayan na guys, ating makina. Wait lang, may nakalimutan ako. Okay, bulan kasi yung tools mabasa. Balik tayo, start. Ayun. So makita nyo, wala siyang check engine. Okay, so mainit, aircon tayo guys. Ito, walang aircon to. Ayun, engage. So ayun na, may aircon tayo. So ngayon, dahil empty yon, so ang technique nyan, kailangan mo lang siyang i-drive. Ayan, papasukan lahat ng fluid yung buong maze system. So walang ilaw yung kanyang primera, segunda, drive, neutral, reverse, spark. So reverse, check natin kung may takbo ba. Okay, so yun, handbrake, malapit yung handbrake nya. Okay, mainit pa rin ayun. Okay, so ganun lang ang technique. Yan, primera, okay, segunda, okay, drive, okay, neutral, reverse, okay, park. So ibig sabihin may laman na yan. So reverse, yan, kita nyo, drive tayo. Yun, may laman na. Segunda, yun, ayun, primera, okay na. So ganoon lang siya kasimple pag tira. Okay, so ang main issue talaga dito is yung mechanism niya, ayaw umandar ng malakas yung power ng transmission. So ibig sabihin may problema talaga sa loob, yung kanyang level ng fluid. Yun ang issue guys. Okay, at least nakuha niya yung basic pointers ng mechanism ng Honda CR-V. So wala tayong camera, wala tayong yung ilaw sa camera kasi nga naglo-lobat na ako guys. So yun lang, maraming salamat, shout out sa ating lahat, sa lahat ng mekaniko, sa lahat ng mga unit owner, at sa lahat ng mga panggitang mekaniko, at sa lahat ng mga subscriber, follower ko ng aking FB page ng Cars Kling Auto Repair Shop. So God bless inyo lahat guys, sa mga follower ko dyan, at sa ating mga tawag niyan, subscribe sa ating YouTube channel na Cars Kling TV. So maraming salamat sa inyong lahat dahil kayo ang nagsusuporta sa akin, nagbibigay inspirasyon. Hallelujah. At saka unang-una yung Panginoon talaga ang bibigay sa akin lakas, wisdom para may bahagi yung kaalaman na meron tayo guys. So yun lang, okay. Please subscribe to my YouTube channel, share it, comment kayo guys, wala problema. Kita nyo naman, nagre-reply tayo anong oras, kahit tumawag kayo sa akin or ako tatawag sa inyo, andyan po yung number natin. Okay, so maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.